Gulatin mo sila, mag-asawa ka na kahit wala ka pang pinapakilalang jowa. Ayan, this is a random gulatin mo post for those who are single and mga yung mga tumatanda. Gulatin mo sila, bumoto ka kahit hindi ka nakarehistro. Ayan, darating na ang election na naman. So, make sure we are registered para po talagang magulat natin ang ating barangay na boboto na talaga tayo. Gulatin mo sila, dito ka daan. Ayan, sa ating mga fellow e-bikers, mga kayang-kaya pang matapang, kayang pumuntang NLEX. And lastly, for the gulatin mo post, sabi po dito, isang post, gulatin mo sila, mag-church ka today. So, ayan, lalo na po sa ating mga namimiss na sa church, why not join us again and go to your dearest church dahil miss na po namin kayo and gusto namin magulat sa inyong presensya. Speaking of gulatin mo ko, gulatin mo ganyan, gulatin mo yung mga taong walang bilib sa'yo, gulatin mo ang everyone. Why not one day, or what if one day ang manggulat sa atin ay ang ating Panginoon? So, before we go on to our topic for this morning, I want to share to you this, my two journals. Ayan. This one's from 2018, so 5 years ago, and this is 2023, my recent journal na naubos na last January. So, I'm on Matthew 24, and I am so shocked nung nakita ko na sa Bible reading natin today, day 9 ng ating 90 Days Fire Challenge on Matthew 24, same verse ang nagrema sa akin, which I think the Lord is really reiterating or dinidiin niya talaga yung itong message na to. And 5 years ago, ang gamit kong version ay ESV, and this year nga po, ang gamit kong version for the Gospel, for the New Testament is Good News Translation. So, ayan po, I will read it both ways. Blessed is the servant whom his master will find so doing when he comes. And sa Good News naman po, how happy that servant is if his master finds him doing this when he comes home. So, ayan po ay sabi sa chapter 24 verse 46, and I just want to read kung ano po yung reflection ko dito. And this is really nakakagulat. If you know the story, ang tapat at ang hindi tapat na tauhan na pinagkatiwalaan sila both ng naman po yung kine-caretaker nila. And sabi po dun sa verse 46, masaya yung tauhan na dinatna ng kanyang amo na ginagawa kung ano yung pinapagawa ng amo niya. And same with God's arrival, second coming, once again in our world, na sa kanyang muling pagdating, matatagpuan ba tayong tapat ng ating Panginoon? Magugulat na lang tayo one day na in a snap of a finger, na napakabilis na andyan na agad si Lord. And ano ang matatagpuan niya sa atin? Tayo yung magugulat. We know na hindi na natin magugulat si Lord because He is an all-knowing God. So, ito po, as I reflect on this passage, on my 5 years ago journal, ang nilagay ko po dito, work, don't be idle, don't be lazy. Hindi sapat ang paghihintay lang. Dapat may ginagawa ka habang naghihintay. Yun ang tunay na masipag. Kung if you want to be proven true sa paglilingkod sa Panginoon, hindi sapat na naghihintay lang tayo na one day babalik si Lord, ganyan, okay na nanampalataya lang ako. Pero ang tunay na tapat ay yung masipag, yung may ginagawa habang naghihintay. And another one, in charge. I hope it will start in our physical house. Ayan, di ba nga po kapag may hinihintay tayong mga bisita, ganyan, we know na nagpe-prepare tayo.
para anytime dumating ako, may kuya akong 5 years nang hindi umuwi. And I think yung bahay namin hindi pa ready kasi I know na messy pa siya at wala pang tutulugan ng maayos yung kuya ko. Parang ito din yung reflection ko kapag naisip ko yung pagdating din ni Lord na what if kaya hindi pa talaga dumadating si Lord kasi hindi pa talaga tayo prepared. And ito yung pinapasabing ngayon sa atin ng Lord na let's prepare ourselves. Maging ready tayo sa kanyang pagbabalik kasi nga it is unexpected. Let us not be focused on the things that are temporary. Let us be doing our Father's business. Put this inside our hearts, Lord. So, ito pa, my prayer is for this morning that the Lord will give us passion to act, motivation to find the lost, and determination to bring them back to our Lord. So, ayan lang po. We hope na hindi tayo magugulat sa kanyang pagbabalik, kundi gugulatin natin ang buong tao sa mundo na sa kanyang pagbabalik ay marami tayong ma-present sa ating Panginoon. So, gulatin mo sila ngayon today, bumalik ka sa Panginoon.